Sa pagdating ng babae sa stadium, magalang na yumuko ang mga staff sa kanya. Dahil sa pagkalito sa kanyang dambuhalang security detail, tinanong ng ating bida si Shen Dongling kung sino ang napakagandang powerhouse na ito. Ibinunyag ni Shen Dongling na siya si Su Qingyi, ang maalamat na pinuno ng Elite Thunder Martial Arts Hall at isang Tier Siyam na martial saint na gumagamit ng nakamamatay na S-Class Yuking Divine Thunder. Nagulat si Xu Jingming dahil ang natatandaan niya, ang direktor ng Martial Arts Hall ay dapat isang nasa kalagitnaang gulang na lalaki. Ipinaliwanag ni Shen Dongling na ang nakaraang boss ay nawala 4 na taon na ang nakalilipas at ang pag-upo ni Su Qingyi sa pwesto nito ay naging isang malaking balita sa buong bansa. Awkward na kinamot ng ating bida ang kanyang ulo, at inaming high school o middle schooler pa lang siya noon kaya wala siyang pakialam sa mga balita, na naging dahilan para magreklamo si Shen Dongling tungkol sa masakit na generation gap. Doon sa itaas ng VIP suite, tinanong ni Su Qingyi ang kanyang manager kung nagawa na ba nilang kumuha ng isang pribadong pagpupulong kasama si Xu Jingming. Bumantong hininga si Manager Son, na ipinapaliwanag na ang guro ni Xu Jingming ay tinatanggihan ng bawat invitational mula sa mga organisasyon sa labas. Nag-alok siyang subukan muli, dahil may kumpiyansa siya na walang sinumang mangangahas na tumanggi sa isang personal na imbitasyon mula sa kanya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Su Qingyi na ipagpaliban muna ito, at nagpasyang siya na mismo ang makikipagkita ng diretso kay Xu Jingming kapag natapos na ang solo tournament. Nagulat ang manager, hindi maunawaan kung bakit ang isang God-tier martial saint ay personal na bababa para lang makipagkita sa isang hamak na tier 3 freshman. Tumingin pababa sa arena, sinuri ni Su Qingyi ang siksik at solidong enerhiya ni Xu Jingming, at napansin ang kanyang kakaibang physical strength at natural na tila mabangis na aura, habang lubos na humanga sa kanyang walang kamali-maling pundasyon. Sa ibaba ng stage, binuhat ng masiglang host na si Feng Lei ang hype ng crowd para simulan ang pinakahihintay na unang semifinal, at tinawag sina Xu Jingming ng Magic City at Zhu Taiji ng Jingyu. Mayabang na humakbang pasulong si Zhu Taiji, habang pinatutunog ang kanyang mga kasukasuan at hinahamon si Xu Jingming. Dahil alam niyang may dissenting fist technique si Xu Jingming, matapang niyang hinamon ang Thunder Emperor na bitawan ang kanyang spear at tapusin ang laban sa isang purong fist fight na lang. Sa stance, itinuring ng crowd na isang malaking kalokohan ang maruming hamon na ito, at nagtawanan na ginagawa lang ni Zhu Taiji ang mababang klaseng mental game na ito dahil alam niyang lalamunan siya ng buo sa isang normal na labanan gamit ang sandata. Ngunit sa labis na takot at hindi kapanipaniwala ng lahat, ngumiti lang ang ating bida at masayang tinanggap ang hamon. Dahil dito, naiwang nagpapanik ang kanyang mga fans at sumisigaw na masyado nang nagiging mayabang ang kanilang idolo. Maging si Zhu Taiji ay natulala na kinagat nga ng Thunder Emperor ang Kane, at pinagpawisan habang nagtatanong kung pinaglalaroan lang ba siya ni Xu Jingming. Nangutya lang si Xu Jingming, at sinabing bahala siya kung ano ang gusto niyang paniwalaan. Lihim na nagdiwang si Zhu Taiji dahil abot langit ang kanyang tuwa. 15 taon na niyang sinasanay ang kanyang mga kamao at malapit na niyang mamaster ang kanyang craft, kaya buong kumpiyansa niyang pinaniniwalaan na ang pagsubok ni Xu Jingming na makipagboxing sa kanya ay isang purong suicide. Habang nanunood mula sa VIP lounge, mayabang na ipinunto ng karibal na din na si Liu Wangshan kay Yang Zhenchen na ang kay-abangan ni Xu Jingming ang magiging dahilan ng kanyang pagkatalo. Nagmalaki siya na kung itatapon ng star student ang laban, madaling makukuha ng kanyang paaralan ang mga nangungunang pwesto, ngunit agad siyang binara ng kanyang kausap. Buong kumpiyansa niyang tiniyak sa kanya na ang kanyang estudyante ay hindi marunong matalo. Samantala sa stage, agad na pinakawalan ni Zhu Taiji ang kanyang beast transformation, habang umuungal habang ang kanyang katawan ay lumalaki para maging isang dambuhala at nakatatakot na demonic ape. Nagpakawala siya ng isang mabangis at earth-shattering na suntok ng diretsyo sa kanyang kalaban, ngunit walang kahirap-hirap na iniwasan ni Xu Jingming ang atake, habang casual na tinutuya ang dambuhalang unggoy sa pagkakaroon ng disenteng lakas ngunit napakabagal na bilis. Habang kinakargahan ng kanyang kamao ng kumikislap na gintong kidlat, ipinangako ni Xu Jingming na ipakikita sa unggoy kung ano ang hitsura ng isang totoong god-level na suntok. Ngunit nang umatake siya, tumalon at iniwasan ni Zhu Taiji ang patama, habang sumisigaw na ang pakikipagsabayan sa kanya sa isang fist fight ang magiging huling pagkakamali na gagawin ni Xu Jingming. Nagpasya si Xu Jingming na gamitin ang kanyang bagong natutunang teknik,
na nagpalitaw ng isang dambuhala at kumikinang na gintong lightning clone sa kanyang likuran na nag-iwan kay Zhu Taiji na tuluyang gulat na gulat. Bago pa man makapag-react ang demonic ape, nagpakawala ang higanting lightning clone ng isang brutal na jab sa kanyang baba, na nagpadala sa kanya na tumatalsik pabalik habang umuubo ng dugo. Marahas na bumagsak sa sahig ng arena, ang bagbog saradong si Zhu Taiji ay nahirapan pang unawain kung ano ang tumama sa kanya, at tumingin pataas para makita si Xu Jingming na nakatayo ng tuwid habang ang kanyang electric phantom ay nakalutang pa rin ng nakatatakot. Napagtanto ng demonic ape sa matinding takot na hindi man lang ang mismong pisikal na kamao ni Xu Jingming ang nagpatalsak sa kanya, kundi ang kanyang lightning shadow clone lang. Doon naman sa VIP area, nababaliw na ang mga estudyante, at natatarantang nagtatanong sa kanilang principal. Ang Thunder Emperor ay nagsummon lang ng isang fully functional na electric clone na nakikipaglaban kasabay ng kanyang pangunahing katawan. Natulala rin si Principal Xu Ping, at kinilala ito bilang ang Elite A-class technique na Lightning Shadow. Ipinaliwanag niya na sa basic mastery nito, ang clone ay nagbibigay lamang ng 30% ng raw power ni Xu Jingming. Ang revelasyong ito ay lalong nag-iwan sa mga estudyante na mas natakot. Hindi makapaniwala na ang isang hamak na 30% na suntok ay sapat na para brutal na durugan ang depensa ng isang tier 4 na powerhouse. Na-realize nila na si Xu Jingming ay hindi lang isang lightning mage, dahil ang kanyang physical stats ay napakataas din, na nagpapakita na lihim niyang na-master ang elite at body-tempering physical combat techniques bukod pa sa kanyang magic. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pabulong na nagmura si Zhu Taiji, nang mapagtanto kung anong teknik ang kanyang kakaharapin. Gayunpaman, ngumiti lang si Xu Jingming, at nagtanong kung ang pagkaalam ba sa pangalan ng skill ay mahiwagang makatutulong sa kanya para mas alag ang susunod na bagbog. Dahil tumangging tanggapin ang pagkatalo, isinigaw ni Zhu Taiji na nahuli lang siya na walang paghahanda dahil sa kakulangan ng impormasyon. Umungal siya habang pinaga niya ang isang defense-boosting war drum skill para i-buff ang kanyang physical stats ng isa pang 20% para sa isang huling tapatan. Inihanda ni Zhu Taiji ang kanyang ultimate strike at sumugod, habang si Xu Jingming naman ay nagpadaloy ng gintong kidlat sa kanyang sariling kamao, na humantong sa isang kataklismong banggaan sa mismong gitna ng arena. Sa pagtatagpo ng kanilang mga kamao, na-realize ni Zhu Taiji sa matinding takot na ang boxing skills ni Xu Jingming ay hindi lang advanced, kundi literal na nasa legendary master level na. Habang nakangiti, binati siya ng ating bida sa tamang paghula bago siya patamaan ng kanyang signature Thunder Dragon Fist, isang brutal na electric blow na nagpadala sa dambuhalang ape man na marahas na sumalpak sa safety barrier ng arena. Agad na kinumpirma ng host na si Zhu Taiji ay tuluyang nawalan ng malay, at idineklara si Xu Jingming bilang opisyal na panalo sa semifinal match, habang ang stadium naman ay sumabog sa nakabibinging hiyawan para sa Thunder Emperor. Habang nakatayo ng tuwid sa gitna ng mga kumikislap na natitirang enerhiya, ang isang ganap na walang kaba na si Xu Jingming ay bumantong hininga sa pagkadismaya, habang nagrereklamo na ang fist technique ng kanyang kalaban ay sadyang napakahina at umasa lang siya sa wala.